Kamusta mga kaibigan? Alam nyo ba may bumagsak na eroplano dito? Tingnan ninyo! Ay grabe, ma'am. Ano pa to? Grabe mga kaibigan! Eroplano ito ni Cristiano Ronaldo at bumagsak ito dito sa gubat na to! Baka kailangan niya ng tulong. Dapat siguro hanapin natin ang eroplano o may gawin tayo. Mga kaibigan, halika na kayo dito, tara na! Kaya naman welcome sa aking Slabs team, sina Alex at RT. Kailangan nilang hanapin ang bumagsak na Cristiano Ronaldo CR7 na eroplano dahil pareho ninyong sinusubukan hanapin ito at pareho kayong kailangang tumulong sa kanya agad-agad dahil... Yes! Mas astig si Messi, mas cool! Hindi pwede, mahal namin si Cristiano Ronaldo at kailangan siyang tulungan. Kailangan ninyong hanapin ang isang sira, durog na eroplano ni CR7 sa isa sa mga mundong yon. Sige, go! Tara na! Tara na! Kailangan nilang gawin ito. Dapat ay nandyan lang yun sa paligid. Kaya sana ay makita natin ang bumagsak na eroplano ni Cristiano Ronaldo. Na yon. May nakikita ka ba? Wala ako nakikita at hindi talaga ako naniniwala. Eroplano ni CR7 dito sa gubat? Oo! Kailangan nating hanapin ang eroplano ni CR7 dahil hiniling ito ni Slav at baka kailangan ni Ronaldo ng tulong. Hindi kailangan ni Ronaldo ng tulong. Puro fake news lang yan. Hindi yan fake news! Kasi tingnan mo doon, ang daming natumbang puno. Tingnan mo doon, saan-saan natutumba ang mga puno. Kasi dito, nagkaroon ng pagbagsak ng eroplano. Oo, nakikita ko. Malinaw na rin sa akin ang lahat. Una, ikaw at si Slav ay dalawang fanboy lang. Pangalawa, malakas ang hangin, kaya bumagsak ang mga puno. Walang eroplano ni Ronaldo na bumagsak dito. Halika't maghanap. Oh, sige. May nakikita ka ba? Hindi ba ako pwedeng sumama? Oh mga pare, tingnan mo, Alex, tingnan mo, halika dito. Halika dito! Tingnan nyo mga pare, ito ang CR7. Ano ngayon? Ito ba ang black box mula sa bumagsak na eroplano ni Ronaldo? Anong black box? Kung black box yan, bakit puro berde? Hindi mo ba naiintindihan? Ito ang natural na kulay nito sa Portugal. Kaya ito ay berde. Sigurado ako may mga recording sa flight recorder na ito na kapag pinakinggan, malalaman natin ang nangyari sa eroplano ni Ronaldo. Mga kaibigan, ito ang una nating nahanap pero wala tayong oras pakinggan dahil kailangan pa nating maghanap ng ebidensya tungkol sa bumagsak na eroplano ni Ronaldo. Flight recorder. Wala itong kinalaman kay Cristiano Ronaldo kahit kailan. Pakikigan natin ito mamaya kaya manatiling nanonood. Susubukan din naming makahanap ng mas marami pang natuklasan. Mas marami pa kaming mahahanap pero wala pa ring nakita. Kaya kailangan talaga naming makahanap kahit ano. Tingnan mo Alex, may nakita na namang kulay berde. Bilisan mo. Ano itong CR7 mga kaibigan? Nakikita nyo ba ito? Alam mo ba kung ano ito? Pakpak ng eroplano. Pakpak ng eroplano ni Ronaldo. Nakikita mo ba? Arty, basura lang ito. Ewan ko kung bakit berde na naman, pero basura pa rin. Tingnan mo, ito yung pakpak ng eroplano na mas mahaba. Tingnan mo dito, may mga connector, may mga wire. Pakpak ng eroplano. Dapat mas mahaba. Sabi mo nga, masyadong maikli. Pero natamaan ito ng mga puno. Niloloko ka lang ng imahinasyon mo. Hindi. Hindi, tingnan nyo mga pare. May ilaw, eksaktong ilaw, yung ini-install sa mga pakpak ng eroplano. Ganito ang itsura niyan. Tama, ganito nga dapat ang itsura niyan. Pero itong pakpak na to, 10 beses na mas maliit kaysa sa totoong pakpak. Kasi si Ronaldo ay may VIP na maliit na jet na kulay berde. Kaya si Ronaldo ay lumilipad gamit ang pinakamaliit na eroplano sa mundo. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo Alex. Mas mahaba talaga ang pakpak na to. Natanggal lang dahil sa mga puno nung bumagsak ang eroplano. Hindi, masyado pa rin itong maliit. Hindi ako naniniwala dyan. Alex, gumising ka. Baka kailangan ng tulong ng buong crew niya ngayon. At baka pati si Ronaldo kailangan ng tulong ngayon. Naiintindihan mo ba yon? Naiintindihan ko, pero kailangan mong magising. Sobrang nagda-daydream ka kay Ronaldo. Halika, maghanap ka. Kunin mo ang metal detector mo. Halika't maghanap pa tayo ng mga ebidensya. Grabe, hindi ako makapaniwala. Di ka pani-paniwala. Ano na naman ang nakita mo? Sa tingin ko, nahanap po na ang makina. Ang makina.
Oh, ganito mismo ang itsura ng makina! Ay, mukhang seryoso to. Para talagang makina ng eroplano, baka nga pati turbina ng hangin. Siguro ito loob nito at baka nawawala yung takip. At tingnan mo, yung mga butas na yan, parang karaniwang supply holes. Oo, tama. At itong harapang bahagi. Dito nakalagay yung mga talim. Oo, totoo. Umiikot ng ganon yung mga talim. Tingnan mo, sunog at may itim na mansa ito. Kaya mukhang galing nga ito sa pagbagsak ng eroplano na nasunog. Mukhang totoong nagkaroon ng aksidente. Oh, gaya ng sinabi ko sa'yo! Gaya ng sinabi ko sa'yo, Alex! Totoo lahat ito! Pero kahit na, masyadong maliit ang makina at ang pakpak. Dahil hindi ito isang ordinaryong eroplano. Ito ay VIP jet ni Ronaldo. Sinasabi mong baka kailangan nila ang tulong natin. Oo, kailangan nila ang tulong natin. Oo, tama ka. Tingnan mo, isa pang bahagi. Isa pa. Nakakita ako ng isa pang bahagi ng bumagsak na eroplano. Nandito rin ang CR7. At ano ang airline ko? CR7 Airlines. Oh, siguro nga. At ano to? Ito ang katawan ng eroplano! Isang durog na eroplano! Si Ronaldo ay nakaupo mismo dyan! Ay naku, pero hindi ko pa rin matanggap kung paano nangyari ang lahat ng ito. Hindi ko alam. Kaya palagi kong dala ang black box. Maririnig mo ito mamaya. Alex, isa na namang patunay ito na may nangangailangan ng tulong natin. Baka may iba pang bagay sa paligid. Halika, maghanap tayo dito. Tara na. Wala akong makita. May nakikita ka ba? Wala talaga? Wala akong makita kahit ano. Wala namang nadidetect ang gamit dito. Siguro dapat tayong maghanap sa ibang lugar. Hindi ko alam kung saan, pero tara, dun tayo maghanap. Panoorin mo rin! Panoorin mo rin! Sige. Oh, nakita ko! Tingnan mo! Ito ang mga upuan! Ito ay isang buong pader ng upuan. Oo, Halatang nahulog talaga sila mula sa himpapawid! Kasi tingnan mo, ang damo sa paligid! sana buhay pa ang mga tao. Sana nga, pero tingnan mo, may mga VIP na upuan. Kita mo, nandito ang mga upuan. Mukhang nagkahiwa-hiwalay ang buong eroplano. Sa totoo lang, tingin ko talagang komportable ito. Kasi si Ronaldo ay may VIP na pribadong jet. Oh, ang sarap umupo dito. Gusto mo bang subukan? Hindi, tumayo ka. Kailangan nating hanapin ang mga tao. Baka buhay pa sila. Oo, Tama ka. Kailangan muna nating hanapin si Ronaldo. Hindi. Kailangan din nating hanapin ang iba pang mga tao. oh, syempre. Oh, Dalhin mo pabalik. Dalhin mo pabalik at maghanap tayo! sige. Talagang nag-aalala ako kay Ronaldo. Mga pare. Kung concerned din kayo kay Ronaldo, i-like at isulat lang sa comments, hanapin natin si Ronaldo. Sige. May nakita ako, Alex! Alex, mga pare. Nakikita mo ba? Alex! Lahat ay kulay, berde na naman. Oh, tingnan mo yung kablel! Oh, parang ganito. Joystick ng eroplano, hindi ko alam tawag dito. Siguro yoke ang tawag. Itong bagay na ito mula sa eroplano. At mayroong nabaling puno, baka bumangga dito ang eroplano. Kaya nandito ang gulong, ang yoke. Artie, anong meron dyan? Ito ang gamit ng piloto. Oo! Mainit-init pa to. At ayon, ito ang ulo ng piloto. Tingnan mo, CR7 Alex. Kailangan nating maintindihan kung anong nangyari ngayon bago tayo makinig sa recording. Kaya. Itago mo muna at subukang isipin kung ano ang nangyari doon. Ano ang nangyari? Ako ang piloto. Si Ronaldo ay sakay. Aha, siguro ganun nga yun. Ito ang inyong kapitan na nagsasalita. Ang temperaturo sa labas ng barko ay wala kayong pakialam. Palilipad-lipad lang tayo para masipa ng pinakamahusay na football player sa lahat ng panahon. Messi! Niloloko lang kita! Hindi si Messi ang GOAT, si Ronaldo ang Diyos, mga pare! Hindi ako sang-ayon mga pare. Isulat nyo sa mga komento kung sino ang GOAT, si Messi o si Ronaldo. Alex, wala na tayong sapat na oras para sa ganitong biro. Kailangan nating hanapin si Ronaldo mismo. Tara, hanapin natin. Oo, tama ka. Baka buhay pa sila at delikado. Tara na, Artie. Sandali, siguradong may mga tao. Kailangan nating makahanap ng kahit sino. At si Ronaldo mismo. Sandali, Artie. Tingnan mo dito. May malaking bagay. Ito ay isang bag. Tingnan mo, CR7 na naman.
Oh, May CR7 din tayo dito mga pare. Malamang bagahe ito ni Cristiano Ronaldo. Buksan natin. baka may gamit sa loob. Buksan natin ang zipper. Sino kaya ang nandoon? Tingnan mo, ito ang football ni Rio Ronaldo. Oh, RT, sa kanya nga. Pero tingnan mo ito. Ano to? Isa ba itong black? Oh, mga bakas ito ng dugo. Anong nangyari sa'yo? Oh, anong nakita ko? Ano to? Mga tao ni Rio Ronaldo, anong nakikita nyo? Buhok niya ba yun? Ay, hindi. Anong nangyari kay Ronaldo? At sa mga tauhan. Kung nandito ang mga gamit niya, nasaan siya? Baka nasa paligid lang siya. Tinatangkang kong hanapin. Alam ko na ang dapat gawin. Kailangan nating pakinggan ang black box gamit ang mga recorder at wiring. Kailangan kong i-connecta ang telepono ko para mapakinggan ito. Kaya alam mo na kung paano nangyari ito. Tingnan mo, nakakonekta na ako. Kaya gagawin natin. May nakikita ka ba? Oh, mga pare, makinig tayo. Hindi, kailangan natin yung susunod. Kamusta mga pare? Kaya, kapag pumipili tayo, nagsasalita si Ronaldo. Mga pare, narinig niyo ba kung kanino siya nagsasalita? Nagsasalita siya? I-play natin. Oo, Mio Ronaldo. Paalis na tayo papuntang Portugal sa loob ng 15 minuto. Nakikipag-usap siya sa piloto. Boses ng lalaki yun. Oo, pero pakinggan pa natin. Sa totoo lang, alam mo, imaneho ko na lang ang Bugatti ko at sa airport na lang ako kukuha ng bagay ko sa Edan. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, walang Ronaldo sa eroplano. Buhay pa siya. Oh, ibig sabihin, buhay si Ronaldo. Hindi siya sumakay sa eroplano. Hindi talaga. Ayos lang. Tuwang-tuwa talaga ako dito. Kaya tinatapos na natin ang investigasyon tungkol sa bumagsak na eroplano ni Ronaldo. Kaya hindi talaga sumakay ng eroplano si Ronaldo. Hindi kailanman. Pero ano ang nangyari sa mga crew? Walang may pakialam. Walang may pakialam. Ako may pakialam. Nag-aalala ako kay Ronaldo. Kailangan pa nating makinig, pare. Sige. Baka may impormasyon tungkol sa mga tauhan. Sige, i-connecta natin ulit. Oh, bilisan mo. Maglaro na tayo Dahil lilipat tayo papuntang Portugal nang wala si Ginong Ronaldo. Handa na bang lahat? Oh, kaya lumipad na sila. Oo. Maayos naman ang lahat. Pero ano ang nangyari doon? Sige, patuloy tayong makinig. Sige. At sinasabi ko sa'yo, ay naku, nakalimutan kong lagyan ng gasolina ang eroplano. Ay naku, anong gagawin ko? Anong gagawin ko ngayon? Ay naku, wala siyang gasolina sa eroplano. Paano niya nakalimutan gawin yun? Diyos ko. Siya ang piloto. Sige, makinig ka lang. Sige, true. Wala na tayong ibang pagpipilian kundi tumalon mula sa eroplano. Sige, isuot ang parachute. Hindi. Heto na si Cadillac at ngayon si Mia. Ars, ang kakaiba ng ibig sabihin nito. Ibig sabihin, tumalon sila mula sa eroplano at baka buhay pa sila. Oh, magandang balita yan. Talaga, kung may parachute sila, buhay pa sila. Pero hindi natin yon nakita. Wala tayong nakita na may kaugnayan sa lumang crew. Kaya tumalon sila at lumapag kung saan-saan. Oo, siguro. Sana buhay pa silang lahat. Pero ang weird talaga. Napakakaiba ng ginawa ni Ronaldo. Hindi ito kakaiba. Karaniwan lang ito para sa multo. Multong Ronaldo. Hindi si Ronaldo ang GOAT, kundi si Messi. Dahil hindi niya hahayaang mangyari ito sa grupo niya. Hindi ako sang-ayon. Mga subscriber, mag-comment kung sino ang tama. Kamusta mga mahal kong manonood at paboritong subscriber? Tumatawag ngayon si Ronaldo. Kamusta CR7? Kamusta, Slav? Kailangan ko ang tulong mo. Ang tulong ko. Sige, tutulungan kita. Walang problema. May nagnakaw ng Lamborghini ko. Ano? Nalakaw ang Lambo ni Ronaldo! Ako at ang aking team ay tutulong kay Cristiano Ronaldo sa lalong madaling panahon. Yo mga tol, kamusta? Kaya kailangan nating hanapin ang ninakaw na Lambo ni Cristiano Ronaldo. Handa na ba kayo? Hindi, sige. Dito magsisimula ang ating investigasyon. Gumawa ako ng mapa ng bakas ng langis na ito. Ngayon, gagamitin natin ito para hanapin ang kotse ni Cristiano Ronaldo sa banda roon.
Simulan na natin ang investigasyon. Bilisan natin, kailangan nating tumulong hanapin si Cristiano Ronaldo. Lamborghini, tara na mga kasama! Sundan natin ang mapa ni Slav. Tingnan mo, kailangan nating sundan ang bakas ng langis para makuha lahat ng pahiwatig na konektado sa Lamborghini ni Ronaldo. Mga pare, tingnan nyo. Yan ang una nating nakita. Totoong Lamborghini ito. Konektado ito sa bakas ng langis. At ngayon, nagsisimula ko nang maintindihan na merong isang Lambo, ang Lambo ni Ronaldo. Napakamahal ng gulong na ito. Tingnan mo kung gaano ito kalaki. Siguradong aabot ito ng 1,000 o 5,000 dolyar. Mga pare, isulat niyo sa mga komento kung magkano kaya ang presyo ng gulong na ito. Sige Alex, nahanap na natin ang gulong na ito. Sa tingin ko, kailangan nating magpatuloy. Baka sakaling makita pa natin ang buong Lamborghini. Sige Alex, kailangan na nating magpatuloy. Hindi ko mapigil ang mag-isip. Nahanap na natin ang gulong, atin na yon. 3 na lang ang gulong ng Lambo ngayon. Napaka-advance ng teknolohiya ng Lamborghini. Sa tingin ko, sobrang balanse nito kaya tumakbo pa rin kahit 3 na lang ang gulong. Sigurado ka ba? Ho, sigurado ako. Tara na! Mga pare, hindi ako sigurado. Ilagay nyo sa mga komento. Alex, tingnan mo, may isa pang bakas ng langis. Oo, at patungo ito sa isang bagay na itim. Ano to? Isa itong maskara. Isang maskara. Naintindihan ko na ngayon. Ano ang naiintindihan mo? Isang kasong kriminal lang ito dahil mukha itong balaklava. Kaya ninakaw ng magnanakaw ang Lamborghini. Bagay na bagay sa'yo. Bakit ko nanakawin ang Lambo ni Ronaldo? Hindi! Fan ako ni Ronaldo! Paano ko mananakaw ang Lamborghini niya? Hindi ako yon. Isa pa itong patunay na ninakaw ang Lambo, pero kailangan pa nating humanap pa ng mas marami pang piyesa para malaman ang nangyari. At kung nasaan na ngayon ang Lambo? Sige, ayun nga. Mga kaibigan, nagiging curious na ako ngayon. Paano kaya nagawa ni Slav ang ganung mapa? Paano niya nalaman kung saan? Talagang misteryoso ang lahat ng bahagi. May tinatago si Slav sa atin. Komento kung pareho rin ang hinala nyo. Tara na! RT, sandali, halika dito at cameraman. Tingnan mo. Ito ulit ay mga bakas ng langis. At ito ay patungo kay RT. Halika dito. Anong nangyari? May na-miss ba tayo? Tingnan mo ito. Baril yan. iPhone yan! Hindi natin dapat hawakan yan. Bakit iPhone naman to? Hihipuin ko to! Tingnan mo! Oh hello! May charge pala talaga! Pero tingnan mo, may mga litrato naka-unlock. Baka makakita tayo ng mga huling litrato. Tingnan mo yung una. Ang maskara. Nakita na natin ito dati, kaya ang litratong ito ay kuha sa garahe kung saan naroon ang Lamborghini. Basura ni Ronaldo! Ang ibig mong sabihin. Oh, sa tingin ko, sige, tingnan natin. Oh, hindi ba parang pamilyar sa'yo ang taong to? Oh, Sa tingin ko nakita ko na siya dati. O tingnan mo, yung huli, yung magnanakaw sa Lambo. Oo, itong isa ay nasa loob ng kotse. hindi patay ang telepono. Hindi! Paano ang baril? Dapat mo ba itong hawakan? Sa tingin ko, mahalagang ebidensya yon. Pero hindi, wag mo gawin. Kung mag-iwan ka ng fingerprint, hindi tayo pwedeng maging suspect. Kaya wag niyong hawakan mga pare. Hindi natin yan hahawakan. Kailangan pa natin maghanap ng iba pang bahagi. Sige, tara na. Pero lalong nagiging misteryoso at delikado ito. Sige, tara na, kameraman. Hanapin natin ang gulong. Sige. Ano ang susunod? Ito ang pinto at tignan mo, nahanap natin ang pinto. Berde ito. Pinto ito ng Lamborghini ni Ronaldo. Akala mo berde, kaya kay Ronaldo ito. Oh, sigurado, hindi ba mga pare? Ilagay sa komento kung tingin nyo laging berde ang gamit ni Ronaldo. At tingnan inyo! Bakas ng langis. Oo, tama ka. Nagtataka ako kung bakit parang nagkakalas-kalas ang kotse. Hindi ko alam, baka may sumira nito. Hindi ko pa rin talaga iniisip yon.
Pinto ito ng Lamborghini. Berde ito at tingnan mo ang mga konektor. Pataas bumubukas ang mga pinto at pareho sila ng konektor ng sa Lambo. Ngayon, sigurado na akong pinto ito ng Lambo. Sa tingin ko, ang tanga ng kotse ni Ronaldo. Sa palagay ko, ang kotse ni Messi ay mas simple pero mas elegante at mas maganda. Hanapin natin ang Lambo ni Ronaldo, ang pinakamahusay. Tahimik muna mga pere, isulat nyo kung naniniwala kayong si Messi ang GOAT at si Ronaldo ay walang kwenta. Ang pinakamahusay na lalaki sa mundo. Pero sige, kailangan na nating magpatuloy at subukang hanapin ang bumper. Tara! Tara na! Tigilan mo na ang pag-post, RT. Talagang nagtataka ako kung paano nagawang iguhit ni Slav ang eksaktong mapa na may lahat ng natagpuan at mga larawan. Yung lalaki sa litrato, talagang kamukha niya si Slav. Pati yung hugis ng mukha. Hindi, nagkakamali ka. Isang random na lalaki lang yon. Sa tingin ko, may connection si Slav sa kaso nito. Kung konektado si Slav, bakit? Binigyan niya tayo ng mapa. At hinahanap natin ang Lambo. Bakit? Bakit nga ba? Palagay ko, si Slav ang may plano at siya ang nagpadala sa atin sa misyon na ito. Baka sinusubukan niyang itago, nakasali siya sa pagnanakaw ng kotse. Hindi ako naniniwala. Hahanapin ko ang Lambo. Hindi ko pa mapatunayan, pero tingin ko tama ang direksyon ko para mas solusyonan ang misteryosong kasong ito. Tara na, mga pare. Hindi ba malamig, di ba? Oo, sa tingin, kung bumaba na ang temperaturo, mas mababa sa 40 degrees Celsius. Tanungin natin ang mga nanonood. Guys, mag-comment kayo kung kaya nyo pa. Kasi hindi ko na talaga maramdaman ang mga daliri ko. Tagasaan kayo at ano ang temperatura sa bansa ninyo? Oh, ayan na naman. May royalty na naman sa hood ng kotse. Tingnan mo. Ang hood ng kotse dito. Berde ito. Oh, ito ay hood ng kotse ng Lamborghini. Hindi ba't kahina-hinala na nandito ang hood ng kotse? May kakaibang nangyari sa Lamborghini. Pero di natin alam anong nangyayari sa Lamborghini. Ang tanong, sino ang gumawa nito? At bakit? Hindi ko maintindihan. Kung gets nyo mga kaibigan, isulat sa komento. Isang bagay ang malinaw, hindi nasa pinakamagandang kondisyon ng Lambo. Kaunti na lang ang natitira at natatakot akong malaman kung ano ang natira sa kotse. Tingnan mo, may nakita ako. Napansin ko rin ito. Di ba? Ito ang gamit na ginamit ng magnanakaw para kunin ang Lamborghini ni Ronaldo. Sa tingin ko, dapat mag-ingat ka dyan dahil ang gamit na yan ay may mga fingerprint ng taong nagnakaw ng kotse. Tama ka. Kumbinsido ako na ang gamit na ito ay may mga fingerprint ni Slav. Sigurado ka ba? Paano natin makukuha ang fingerprint niya? Posible ba ito ngayon? Sinira lang natin ang investigasyon ko. Nasira mo ito. Pero paano? Believe ka talaga pare? Maghanap tayo ng isang bagay na interesante. Ano kaya iniisip ni Ronaldo sa ginagawa niya? Alex, ano na naman to? Ulit na naman! Langis yan. Kaya sundan natin. Oo, tingnan mo! Ito ay isang bumper! Anong kotse ito? Hinahanap natin. Lambo? Nakalimutan mo? Sige, sigurado! Baka ito ay isang eksklusibong premium na modelo ng Lamborghini. Baka alam ng mga nanonood. Mga kaibigan, isulat nyo sa mga komento kung ano ang paborito nyong modelo ng Lamborghini. Baka Aventador o Huracan. Tingnan mo, may nakita pa ako! Maghintay ka dito! Ito all spoiler, Alex! Nahanap natin ang Lambo gamit ang mga piyesa! Sa tingin ko, nagkahiwa-hiwalay na ang Lambo at wala nang natitirang mahahanap pa. Alex, alam mo ba? Alam mo kung ano? Napaisip ako tungkol kay Slav. Baka konektado siya. Ang dami talagang kahina-hinala dito. Sa totoo lang. Si Slav lang ang kilala kong nagmamaneho ng kotse na parang baliw talaga. Nagkaalat ang mga pyesa, di ba? Kaya nagmamaneho siya ng sobrang grabe, parang bangga dito, bangga doon. Hindi ko lang alam tungkol sa mga bumper at iba pa.
Sa huli, nagkahiwa-hiwalay na yung Lambo, parang nagkabitak-bitak na. Imino mong kahi kung kunin mo itong parte na ito at pumunta ka kay Slav kasi sa tingin ko may sasabihin siya sa atin. Sasagot siya sa atin, hihinga siya. Mga pare, nahanap niyo ang Lambo? Baka tinatanong mo kung ano ang natira sa Lambo. Ito ang mga sirang bahagi ng Lamborghini ni Cristiano Ronaldo. Balot na ito ng kalawang at alikabok. Ayaw mo bang magsalita sa amin? Oo, anong problema niyo mga pare? Alam naming nakita mo ang Lamborghini. Ako, sa tingin niyo, ako ang nagnakaw ng kotse ni Cristiano Ronaldo. Ang sarili mo. Kung paano mo iginuhit ang mapang ito. May kaunti akong kaugnayan sa sitwasyong ito, pero hindi ako magnanakaw, maniwala ka. Ano bang ibig sabihin nito para sa akin? Ipapaliwanag ko ito, maintindihan mo rin. Nakita ko yung magnanakaw na pumasok sa garahe ni Cristiano Ronaldo, hindi ako yon. Yun ay isang lalaki, kakaiba ang itsura at may dalang barang bakal. At pagkatapos nun, nung pumasok siya sa garahe, sumunod din akong pumasok kasama niya. Pero hindi para nakawin ng Lambo, kundi para pigilan siya. Alam mo yon? Para pigilan siya. O para pigilan siya sa pagnanakaw ng kotse ni Cristiano Ronaldo. Pero huli na ako at nakita ko na siyang nakaupo sa loob ng Lamborghini. Pagkaandar pa lang, tumalon din ako sa kotse at sinubukan siyang pigilan na makalabas ng garahe. Kaya sabay kaming umalis ng garahe. Anong nangyari? Bakit natin nakita ang Lamborghini? Dahil ba sa pyesa? Sinusubukan ko siyang pigilan, inaalis ko ang iringgilya niya, sinusubukan kong apakan ang preno at kung ano-ano pa. Kaya laging mahirap magmaneho para sa magnanakaw dahil tuluyan ko siyang iniistorbo. Kaya minsan talagang nabangga ng malala ng magnanakaw ang kotse. Pero mga pare, ngayon nakuha nyo na lahat ng mga palatandaan, sapat na ang ebidensya nyo, pero hindi laban sa akin, kundi laban sa kanya. Ito ang totoong magnanakaw, di ba? Alam ko ang lugar, ang pinangyarihan ng krimen. Oo, at mga pare, alam ko kung sino ang magnanakaw. Ito si Anton, sobrang tagahanga siya ni Ronaldo, kaya naisipan niyang nakawin ang kotse niya. Pero hindi yon legal. Anton. Hindi ko inasahan na gagawin mo yon, Anton. Pupunta ka sa pulis, makukulong ka. Si Anton ang gumawa nun. Hindi masama ang dahilan. Sobrang fan lang talaga siya ni Ronaldo. Tawagan natin si Cristiano Ronaldo at ipaliwanag sa kanya ang buong sitwasyon. Anong palagay mo? Sige, susubukan natin. Sige, tatawagan ko na si Cristiano. Hello, Darslav. Hello, CR7! Meron akong good news at bad news. Sabihin mo na lang na nahanap na namin ang Lambo mo. Iyan ang magandang balita. At ngayon, ang masamang balita ay wala na ito sa orihinal nitong kondisyon. Oo, siguro 6 o 7 piraso lang ang nahanap natin nito. Sira na ito at alam natin kung sino ang gumawa nun. Si Anton yon. Uy, hello ikaw! Nagsusorry siya. Sobrang tagahanga mo siya. Kaya niya ninakaw ang Lambo mo. Sige, hindi naman malaking problema yan. Hindi naman problema yan. Hindi. Siyempre, at hindi naman yan problema. Ipapadala ba natin siya sa kulungan? Hindi. Siyempre hindi. Bibili na lang ako ng bago. Bibili ka na lang ng bago. Sige, Cristiano, ikaw na ang magaling. Handa na ba kayo mga kaibigan? Shoo! Ives, wow! Talagang isang pakikipagsapalaran ito. Gusto ko. Ikaw, gusto mo rin ba? Oo, nagustuhan ko rin. At sana kayo rin, mga kaibigan. At nangangarap kami na maabot ang 5 hindi. 15 kahit 50,000. Mga subscribers sa aming channel, mga kaibigan, paki-subscribe po sa aming channel, pindutin ang like at ang bell button, at abangan ang iba pang mga video. Paparating na sila. Paalam mga kaibigan! Kami yun! Ako at si Artie, Alex Kita Kits.